Okay, Real Talk 101, episode 168. Habang nagbabalasa po tayo dito, doon po sa nag-message, no, paano or nag-text, paano kayo makasend ng regalo. Kung gusto ninyong magbigay sa akin ng regalo, message niyo po ako at ibibigay ko sa inyo yung address or depende po kung ano po ireregalo ninyo. At doon naman po sa may message din patungkol po sa mga promotion ng products ninyo, i-message nyo lang po ako, no? Para pag-usapan natin kung paano po yun. Kasi, kung meron naman talagang gustong mag-sponsor, no? Or magpasama sa everyday ko na reading at saka sa mga videos ko, sa lahat ng social media platforms ko. Siguro yung pinakamaganda doon is yung we go with the mobile phones, we go with the camera, the headsets, the speaker, at saka yung mga cards. Yun yung mga needs kung gusto ninyo. Kasi yun talaga yung ginagamit ko. We go with the cards, we go with the microphones, the videos, the mobile phones, ganun po. Kung gusto niyo i-promote ko yung product ninyo. Okay? Real talk po tayo. And that is the B, productivity. It's time to examine your productivity, disorganization, and indecisiveness may be causing you to miss opportunities and take a moment to prioritize your goals and get a clear view of how to get it and where and want you to go with it and what will take you to get there. Diba? Ito naman talaga, gusto mong malaman paano mahatak yung blessings? Magpa-reading ka. Kung gusto mong makuha yung blessings na yan, iparitual mo. And then, kung gusto mong hindi siya maputol at hindi siya mawala sa'yo, lagyan mo ng protection. Ganon dapat ang process ng ritual. Pero, kung dati ka ng negosyante or dati ka ng healthy, real talk, at binarang ka, sinumpakat, kinulam ka, or ginayuma ka, ang una mong dapat gawin is itanggal yan. Tapos mag-healing process ritual tayo. And then after that, we go with protection. And after that protection ritual, dun tayo hahatak ng lahat ng blessings. So, sa lahat ng nagtatanong, kapag gumawa po tayo ng ritual, hindi lang po yan isa. Okay? Wag kayong maniniwala kapag ni-ritual kayo ay isang process lang. Never na nangyari yan na isahan matatanggal at makukuha mo lahat. Subukan mo. Pag nag-aral ka ba, makakapagtapos ka kaagad? Real talk, hindi. May mga subject na babagsak, may mga subject na uulitin, hanggang sa matuto at maipasa mo ito. Ganon din ang buhay. Real talk yan. So ngayon, kung nandun ka na sa mature level ng buhay mo at wala kang asenso, hindi ka marunong magdesisyon sa sarili mo, di mo kayang tumayo sa sariling paa mo, ayusin mo sarili mo. That's the healing ritual that you needed the most, and then the cleansing ritual. Once you have done those things sa sarili mo, the third option is hatakin yung blessings papunta sa'yo. Dahil never kang makakatanggap ng positive blessings coming from God kung hindi ka magtatanggal sa sarili mo ng mga blockages. Parang cellphone din yan. Diba? Paano ka magkakaroon ng bagong memories or videos storage kung hindi ka magdi-delete? Hindi ka magtatanggal ng mga wala na. Diba? Ganun yun. So, bago ka gumawa ng ritual para sa ibang tao, i-ritual mo muna sarili mo. Dahil posible na kukuyugin ka ng energies and vibrations galing sa iba kung ikaw mismo ay hindi ganun katibay. Kung mapapansin mo bakit bigla kang nagkakasakit, bigla kang minamalas, darating yung pera, mauubos, marami kang pera, maraming sakit, bayarin, maraming emergency expenses, dahil yan
sa ritual ng ibang tao, sa manifestations ng ibang tao, at minsan sa minana mong sumpa sa magulang mo, sa lolo't lola mo, at sa ibang tao. Kasi hindi mo namamalayan, may mga taong namamatay na posible nasaktan mo, posible nakaligtaan mo, na baon hanggang libingan ang sama ng loob. At yun ang pinakapangit, na magbaon sila ng sama ng loob sa'yo dahil hindi mo na maririnig kung pinapatawad ka o hindi. Maliban kung ipaparitwal mo at mag-aalay ka, antayin kung hanggang kailan ka patawarin. At kapag yan sumagot, ibig sabihin, magbibigay sa'yo yan ng palatandaan na darating ang tamang panahon kapag tinapos mo ang lahat ng ritual, gagaan at gagaan ang buhay mo. Kung merong nawalang kamag-anak, merong nawalang anak, merong nawalang magulang, o mga hayop, alahas, kagamitan, ritual lang din ang kailangan dyan. Pero, kailangan din ng buong kooperasyon mo dahil ang pangit ng isang sitwasyon na gusto mong magkaroon ng resulta na hindi ka rin mag-aambag, 'di ba? So, yung tamang ano doon is the give and take relationship. Tutulungan kita, pero kailangan mo ring gampanan ang obligasyon mo. Ganun lang 'yon. So, kung ikaw yung tipo halimbawa ng ina or ama na may nawawala kang anak, tapos dudulog ka sa akin, tapos hihingi ka ng tulong para hanapin siya. Paano ko mahahanap yun kung ikaw mismo ayaw mong magbitaw kahit para sa perdon or para man lang sa dasal o para man lang sa pag-aalay kapalit ng nawawala mong anak, relatives, mahal sa buhay o kahit alagang hayop. 'Di ba? So doon nagre-reflect sa pag-uugali mo kung bakit nangyayari yan sa buhay mo. That's the real talk right there. Maraming salamat po and good afternoon.